Alright mga kaibigan, may tao sa kabilang line. Hello. Hello. Hi, good evening. Good evening po. Good evening. How are you? Okay naman po. Wow. Your name is? Mabel po. I am Veronica. Uy, ba't matawag? Hello, reception? Sir, excuse me, pwede. Naku, patay. Mga kaibigan. Hello, sir. Oh. Ayun, may sasagot na po. Okay. So, wala nang disturbances. Wala na po. Bali kasi, sir, matagal na po kasi ako natawag dyan. Mabel! Mabel! Sir. Sino kaaway nung sa likuran mo? Hindi po, bali kasi sa front desk po to, bali matagal na po kasi ako natawag. Tapos, nung last Thursday po, tumawag po, kaya alam mo, alas 2 na po yun. Ay, sayang! Sayang naman. Diba? Opo, matagal na po ito sabi nyo, hindi na pwedeng, yung love, na yun, confession yun, wild. Mabel! Teka, ano lang tayo, medyo, lang tayo, chika-chika lang before we go down to your problem. Would that be okay? Yes, sir. Alright. Mabel, you are 37 years old, nagtatrabaho as front desk officer. Opo, sir. Okay. Nakikinig ka ba sa akin? Opo. Lagi? Lagi po. May problema ka. Kaya pala. Bali kasi natuklasan ko yung station nyo. Nung nakita ko kayo kay Jessica Soho. Wow! Ang gwapo niyo po. I love myself. Diba, ang lalim, natuklasan. Ano ka? Indiana Jones ka ba? Sir, hindi talaga. First time ko kayo nakita sa Channel 7. Sabi ko siya pala si Papa Jack kasi expected ko kay Papa Jack. Yung super taba talaga siya. Aray ko si Kapuro yun. Si Kapuro yun, hindi ako yun. Yung sobrang taba daw eh. Hindi naman si Kapuroy ha. Medium ka na, di ba Kapuroy? You are no longer large, Kapuroy. Medium ka, di ba Kapuroy? Ayaw napansinin, no? Saktan eh. Medium ka ba large? Small ka. Ano ako, micro? Alright, Mabel. Sir. Sige na, huwag mo natin pag-usapan si Papa Jack. Pag-usapan natin kung ano meron sa'yo. Bali tungkol po to sa asawa ko. Okay. Alright. Pero hiwalay na po kami. Bali kasi, 2011, November, okay pa po kami. Sinundo pa niyo ako dito sa trabaho. Alright. Tapos, Kailan kayo huling okay? Nabanggit mo kanina? 2011. Ngayon, nung last year lang po, 2011 November. Sinundo ka pa niya? Dito po sa work ko. Okay, mag-asawa kayo nito ha? Apo. At nasa isang bahay lang kayo? Yun, po, bali kasi, nagtatrabaho po siya sa parting Makati din. Tapos ako, wala pong trabaho. Actually, nakapagtrabaho lang po ako dito, 2010. Alright. Tapos ako po, nasa Paranaque. So, hindi kayo magkasama ng buong linggo? Hindi po. Actually, taon po talaga eh. Taon? Pero wala po kami, may communication naman po kami. As yung mag-asawa, nagkakaroon naman po kami ng sa mag-asawa po. Pero wala lang talaga, hindi lang talaga kami magkasama. Lalo sa gabi. Yung mga time na na gano'n yung setup nyo, gaano kadalas kayong nagkikita? Madalang po, sir. Gaano kadalang ang madalang? Kasi, basta madalang, sir. Gaano kadalang ang madalang? Kung baga sa isang linggo, isang beses, hanggang 2 beses lang po kami magkita. Yun tinatanong ko kasi pwedeng madalang, di ba, once a day? Anyway, kamusta na kayo ngayon, Mabel? Sir, wala na kami. Huwag mo kong tawagin, sir. Papa Jack lang. Papa Jack. Wala na kayo. Wala na po. Paano nangyari to? Kasi akala ko, kasi last 2009 po, bali kasi nga po nasa trabaho niya sa Makati. Ako naman po, nasa Paranaque. At the same time, po kami, tumutulong po ako sa kapatid ko yung pagtitinda, ganun. Pero medyo may sakit na po ako nun sa mga buto-buto. May sakit ka po? May sakit po ako. Ano po ang karamdaman? Bali kasi po may psoriasis ako. Psoriasis. Pero okay na po ako ngayon. Pero ang naapektuhan po sa akin yung buto. Ganon. Opo. So yung buto ko po, nagkaroon ng medyo sobrang namamaga. Tapos biglang lumiliit siya. Yung parang ganun po. Tapos... But you're better now. Okay ka na ngayon?
Opo, pero Alright. maintain po yung yung gamot. Okay. Okay. Let's go back to your love story. So ngayon, hiwalay na kayo. Opo. Siya ang nakipaghiwalay, ikaw? Siya po. Siya. Paano niya ito sinabi sa'yo? Text or phone? Phone call or Po, personal? face to face. Face to face. Opo. Nasaan kayo nung araw na yan? Sa bahay po nila. Paano yung mga linya ginamit niya sa'yo? Nung una po, medyo ini-invite niya ako kumain. Tapos, ewan ko lang po, pakiramdam ko lang po nun, parang sinusubukan niya lang uling ibalik yung dati. Pakiramdam ko lang po yun. Pero dahil po sa, ako po yung nagiging okay na ako sa kanya, parang sabi niya kasi magsasama kami uli. So ako naman, umano naman po ako dun. Mabel? Sir. Anong tanong mo sa akin? Yung tanong ko po, bakit ganun po yung, ba't ganun yung ginawa niya sa akin na, pinili niya talaga yung babae na yun. Kasal ba kayo? Kasal po kami. After niya ikasal, hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon na tumira sa isang bahay? Nagtumira po kami sa isang bahay. Gaano katagal? Halos 2 years po. Okay, hanggang sa pinaghiwalay kayo ng trabaho? Opo. Tapos nagkaroon ng third party? Na lang po nung nagkaroon ng third party, ito na lang po 2009. Nung nakipaghiwalay na siya? Opo. Ibig sabihin, hiniwalayan ka niya not because of third party? Yun na po yung yun na po yung pinakapunto niya. Ano yung tanong mo sa akin, Mabel? Gusto kong sagutin. Bakit ganun? Kasi sabi niya, mahal niya ako. Tapos tinanong niya ako kung mahal ko siya. Sabi ko, syempre mahal kita kasi asawa kita at saka may anak tayo. Hindi naman tayo yung parang tipo bang mag-girlfriend na walang formal break. Hindi naman po kasi kami ganun. Mag-asawa kayo di ba? Opo. Nabigla lang po ako sa kanya. Nung eto na po yung dumating tong February 25. February 25 po yun. Kinausap niya ako. At Ayan. Mabel, pakiayos yung telepono mo. Ay! Alright. Kinausap po niya ako. Ang sabi niya sa akin, bakit daw ako pumupunta doon sa bahay nila? Bakit daw, ano daw ang ginagawa ko doon? Sabi ko, pinapupunta mo ako dito at saka, ang sabi mo magsasama na tayo. Sabi mo, mag-umpisa tayo uli. Nung sinabi ko, sige, dadalhin ko na yung mga ibang gamit ko doon sa bahay na yun, parang... Ayaw na niya? Ayaw niya na po. Alright, Mabel, ganito bottom line, hiwalay na kayo? Hiwalay na po. Meron na siyang iba? Meron na po. Asan yung anak niyo? Nasa akin po. Sa'yo. Nagsusuporta ba siya? Nung bali na pabarangay ko po siya ng 2009 yun, saka lang po siya nagsuporta. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po. Ano ang tanong mo sa akin, Mabel, ulit? Bakit po kaya ganun yung ginawa niya sa akin na, kasi pinagpili ko po siya. Sabi ko, sige, mamili ka kung kami ng anak mo o yung babae mo. Okay. So, ang pinili po niya yung babae niya. Ang masakit po doon, yung sobrang pagmamahal ko sa kanya. Sobrang mahal na mahal ko po yung asawa ko. Tapos, hindi ko alam, tinatanong ko sa asawa ko kung ano yung pinakadahilan, bakit ganun yung ginawa niya sa akin. Bakit pinili niya yung asawa ko? At sinabi niya sa akin na hindi na daw niya ako mahal, ayaw niya na daw sa akin. Ganun. Alright, Mabel, bago kita payuhan, kung ano man sabihin ko sa'yo, kasi alam mo, nakangapa ako, di ba? Kasi, pinagtatagpatagpa yung kwento mo, di ba? At, isa lang yung nakita ko. Pareho kayo nagkulang sa bawat isa. Mag-asawa kayo, pero parang wala lang. Hindi mo kayo nagsasama, parang nag-eyeball lang kayo linggo-linggo. Parang feeling ko, nagkikita lang kayo natin para, alam mo yun, gampanan yung obligasyon na mag-asawa, alam mo yun, intimate. Yun na lang di ba? So, kumbaga hindi nag-function ng tama. Before natin magabigyan ng resolusyon ng problema mo, kung nakaantaba siya, ano gusto mo sabihin sa kanya? Gusto ko pong sabihin sana sa kanya kay Constantino Polintan. Sana nakikinig ka ngayon.
Sana naman sana naisip mo naman lahat ng mga sakripisyo natin nung tayo may pinagsamahan tayo, may anak tayo. Sa isang saglit lang, pinagpili kita, pinili mo yun ngayon, yung babae mo ngayon. Na samantalang hindi mo naman siya ganun kakilala. Mas malaki yung pinagsamahan natin kesa sa kanya. Sana mabago pa yung isip mo na magkaroon pa uli ng pagkakataon na makapagsama tayo at mabuo sana uli yung pamilya natin para sa anak natin. Mabel, Sir. may tanong ako sa'yo. Huwag mong tawagin, sir. Papa Jack. Papa Jack, May tanong ako sa'yo, Mabel. ano po? You have a very valid reason para buuin yung pamilya mo para sa anak. Pero yun lang ba ang dahilan para buuin yan dahil sa anak? Di po kasi mahal na mahal ko din po siya. Okay, yan ang gusto kong marinig. Pero Mabel, paano pag hindi ka na niya mahal? Pipilitin ba natin siya bumalik sa'yo? Kasi palagay ko, di ko alam. Alam mo, Mabel, ganito, kung pag-uusapan yung karapatan mo bilang isang asawa, you have all the right. Kasal kayo eh. Diba? Opo. Kung pag-uusapan natin yung legalidad, pwede mo na siyang pakulong ngayon pa lang. Nagawa ko na po yun, sir. Napakulong mo na. Hindi po. Ibig sabihin na demanda ko na siya. At meron na kami abogado doon po sa Makati City Hall. Ang gusto naman po na abogado, yung talagang matinding ebidensya na yun nga yung yun nga po yung medyo may kaanohan na So, ebidensya. ibig sabihin nito, Mabel, kayo ay magkaaway na. Sa kanya po kaaway niya ako, pero ako hindi ko siya kaaway. Don't say that. Dinimanda mo siya. Dinimanda ko siya dahil sa sobrang galit. That's my point. Alright? Huwag mong i-deny na hindi kayo magkaaway because magkaaway kayo ngayon. Opo. Alright? Huwag mong sabihin na hindi kayo magkaaway. Kaaway po niya ako, ako hindi. Dinimanda mo. Anong hindi mo kaaway? Kung kaibigan mo yun, ba't mo dinimanda yan? Diba? Opo. Ganito, Mabel, nakakalungkot kasi magulo na yung inyong relasyon mula sa dating samahan ninyo. Opo. But looking back, kung titignan natin, hindi naman talaga nag-function na matinong relasyon ninyo. Opo. Diba? Hindi ko naman nakita talaga yung essence ng pagiging mag-asawa. Kung tugma yung kwento mo sa akin. Pero andun na tayo, Mabel. Nagsakripisyo kayo, naghanap buhay. Diba, naghanap buhay kayo. Opo. Diba? Pero kayong dalawa, nag-decide kayo at pinili nyo na para gawin yung hanap buhay na meron kayo, maglalayo kayo. Diba? Opo. At mayroong consequences. May naging resulta. Nakakalungkot ang resulta. Kumbaga nag-fade away yung love. Hindi man ikaw pero siya. Naku, may punto ko. Apo. Alright? Sige, ganito gawin natin. Halimbawa, dinimanda mo siya, okay fine, nandiyan na yung kaso, di ba? Apo. Dinimanda mo siya, bla bla bla. Sabi niya, okay fine, sige Mabel, wala akong katwiran sa'yo. Babalik ako sa'yo. Pero hindi ka na niya mahal. Gusto mo yan? Nasubukan ko na po yun sa kanya, pero Gusto mo yon? ayaw ko po. Ayaw ko. Naniniwala ka bang mahal ka pa niya hanggang ngayon? Hindi ko po alam eh. Come on. Alam mo yan. Naniniwala ka bang mahal ka pa ba niya hanggang ngayon? Siguro hindi na po. Yun ang punto ko eh. Ano ang point na pinaglalaban mo to? Kung para sa anak mo Kasi to na... mahal ko siya, Papa Jack. That's not my point. Hindi na yun ang essence, Mabel eh. Mga kaibigan, do not get me wrong. Hindi po ako advocate, di ba? Hindi po ako proponent or advocate ng hiwalay, broken family. Ayaw natin yan. Di ba? Pero kailan mo uumpisahan, tanggapin at mag-uumpisa at least step by step, sumaya na naman. Kung hindi mo matanggap na itong taong to, hindi ka na niya mahal na kahit balikan ka niya. Wala namang love. Anong point? Andun na tayo eh. Sige, okay, fine. Alright, sige. Mabel, okay, sige. Mahal mo eh. Mahal na mahal, di ba? Mahal na mahal. Okay lang ba sa'yo na balikan ka niya, pero wala na yung love? Ikaw mismo, alam mo, hindi ka na niya mahal. Di ba? Apo. Okay lang ba sa'yo na magbalikan kayo at bigyan niya mahal? Hindi.
Hindi po. Yun ang punto natin.